new source of income. This topic, no, is a very important sa atin, lalo na yan, lalong-lalo na po kasi marami hong hindi talaga sumasapat, no? Hindi sumasapat yung kanilang kinikita, yung trabaho nila, no? Bigay todo pero talagang hindi umuusad po, no? Pagdating ho sa sahod, yung sinasabing kinsenas kakapusan. So, of course, pagka inintrodusan tayo ng mapagkakakitaan, lahat naman gusto 'yan. But make it sure na syempre yung i-introduce sa atin, tama yung proseso at syempre legit po, no? Ayan, wait lang po hindi nagcha-charge yung aking laptop, baka biglang mamatay. Ayun. So okay na, no? Okay na siya eh, no? Tapos biglang nawala. Ayan. So, ang pag-uusapan natin is a new source of income, no? Na talagang syempre, may pagmamalaki natin na legit, secure, and safe. That is the very important po, no? Kasi kahit gaano kalaki yung pwedeng kitain, kahit gaano kaganda, no? Yung sinasabi nila na passive income, etc., etc. Kung yan ay hindi legit, no? Balang araw, baka kasi biglang mawawala. So, yan po, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, gusto ko pong i-emphasize po sa inyo, no? This is the, ano po, no? Ito po yung nangyayari sa buong mundo po ngayon. Yan. Because, no? Pasalamatan nyo yung sarili nyo na nandito kayo sa Zoom kasi kung sino daw po, no? Yung mga madalas na nasa online, sila yung mas nabibiyayaan or natatransferan ng wealth. So, the biggest transfer of wealth is happening right now, no? First, yung tinatawag natin na generational transfer. We have three kinds of transfer na nangyayari po sa buong mundo ngayon. Na unang-una po is the generational transfer. Ibig sabihin, generation by generation, may transferring of wealth na nangyayari. But the problem is hindi aware yung karamihan sa atin kasi hindi naman itinuturo at hindi na-educate sa atin, no? So ang madalas na ang pinaka nabibiyaan ng mabilis, no, na transferring of wealth ngayon, especially yung mga Gen Z or kabataan. Why? Kasi yan sila yung mabilis na maka-adapt ng pagbabago, no? Mahilig sa gadget, mahilig sa social media. Yan. So, yung mga late boomers, yung mga Gen X, yung mga millennials, yan, no? Sa part ng millennials, medyo okay. Pero yung mga late boomer, medyo mahirap na maka-adapt ngayon, no? Sabi nila, hindi ako marunong sa touchscreen, no? So, kung hindi ka pa marunong mag-cellphone, which is sa mga cellphone na touchscreen ngayon, napag-iiwanan ka na, no? Yung mga kabataan natin ngayon, patalinuhan, pagalingan na sila pagdating sa mga gadgets, no? When it comes technology, maraming may advanced mag-isip sa atin, no? Yan. So, we have two generational transfer po, no? Yung geographical transfer. Kung sino daw po, no? Yung mga nasa syudad, may source of internet, gaya natin ngayon, no? Sila daw po yung mabilis matransferan ng wealth. Bakit? Kasi mabilis yung information, hindi nahuhuli. No? Pero kung sino yung mga nasa probinsya pa, walang source of internet, ang ang kanilang nagiging source of information television lang, sila daw yung medyo outdated or nahuhuli, no, na hindi natatransferan ng wealth. At kung sino po yung mga magagaling sa teknolohiya, gaya ng pag-operate ng cellphone, yan, nakakapag-access sa mga iba't ibang platform, yan, pinagkakakitaan yung mga application na talagang nagte-trend ngayon,
sila daw yung mabilis matransferan ng wealth. Kung sino yung mga madalas or gabi na ngayon, mag-aalas 10 na, nasa Zoom pa hanggang ngayon, gaya mo na nanonood sa akin ngayon or nakikinig, yan, no? Palakpakan mo yung sarili mo kasi isa ka sa matatransferan ng wealth. Bakit? Kasi meron tayong opportunity na pag-uusapan, no? Which is yung iba tulog na, pagod na, pero ikaw nandito ka ngayon, kaya patapusin mo itong Zoom natin. Because the pandemic is the biggest transfer of wealth, kung aware lang tayo, no? Nangyayari po yan in the world history. At sabi dito, kung sino yung matalino, sila yung mga nadodoble, triple, yung pera nila hanggang 10 times. Pero those who do not go to adaptability online, no, will become poorer and poorer. Bakit? No? At kung sino yung mabilis mag-adapt ng pagbabago, will have a good future in this new world, why everyone goes bye-bye. Bakit po? Because the world is changing very, very fast, no? Na kung hindi mo ipoposition yung sarili mo, mapag-iiwanan ka, no? Kasi lahat na ngayon nasa online na. Yan, no? So how are you positioning yourself? Ready ka na ba? Because there is a domino effect, no, in the online world. Itong opportunity na i-share po namin sa inyo, ginawa lang siya ng mga naging successful dito, no? Yung mga tumaas yung rank ng online because they do this business pandemic po during from 2021 to 2022 up to now. Ibig sabihin, kung nangyari sa kanila na maraming kumita ng milyon-milyon, walang imposible ho sa atin kasi possible din pong mangyari. Ayan, so atin ang pag-uusapan po yan, no? Ngayong gabi, kaya pakitype, I am ready, no? Kung talagang ready kang mapakinggan. Yan. So bago natin pag-usapan yung opportunity na yan, let me show you the conceptual age. This conceptual age, dito pinapakita yung mga naging source of income simula noon hanggang ngayon, no? So dito natin malalaman na bakit masipag naman ako, no? Bakit magaling naman ako, may mga skills ako, pero bakit hindi ako talaga yung yumayaman or malaki yung kinikita? Why? Because kasi baka yung ginagawa mo kasi, no? Kahit 10 times yung effort mo, sinaunang pagkakakitaan pa. Kumbaga outdated na, talagang hindi ka uusad or hindi ka nayayaman diyan. So, first is the agriculture age, no? Sa probinsya, ito po yung kauna-unahan naging source of income ng mga sinaunang tao. Pagtatanim. Madaling araw pa lang po, no? Nasa bukiran na ho yung mga kamag-anak natin, mga tito, tita, lolo, lola, no? Kasi kung late ka nang gumising noon, ayan, no? Napalitan ka na or kung halimbawa nagpa-line up ka gabi, tapos biglang late ka nagising, siyempre, hindi ka aantayin ng mga yon, mapapalitan ka na. Hindi ka na pwedeng magtanim kung sobra na yung mga nakuhang tao. So, yan yung kauna-una naging source of income noon, pagtatanim. No? At ang pangalawa ho dyan is yung industrial age. Industrial age po, siyempre may mga malalaking kumpanya na, no? Na nagtayo ng kanilang factory at nangangailangan niya ng tao. That's why, no, they encourage yung mga nasa probinsya na, dito ka na lang sa factory ko kasi 8 hours lang dito. No? May aircon pa dito, hindi ka pa nasa initan. Kasi sa pagtatanim, syempre tirik yung araw, nandiyan ka sa bukid. So medyo mahirap, no? So dito sa industrial age sa factory, aircon pa minsan, no? Bukod doon, 8 hours lang, may mga benefits ka pa. Until such time, pumasok na po tayo sa information age. Ito yung mga knowledge worker. Pag maganda yung natapos mo, maganda rin yung pwedeng maging trabaho mo. So pagka maganda yung trabaho mo, mas malaki yung sahod. So dito po sa age na to, dito na pumasok yung mga nakatapos ng pag-aaral, no, naging manager, naging supervisor sa mga iba't ibang company. So on the fourth age po, which is the conceptual age, no, dito na pumasok po yung sa mga creators. Mga nakaimbento ng cellphone, nakaimbento ng mga malalaking TV, no, malalaking factory, no, na talagang nangangailangan ng, ayan, no, yung maraming tao. So karamihan yan sa iba't ibang bansa. So they encourage yung mga iba't ibang bansa na mag-hire ng mga iba't ibang lahi, no, para magtrabaho po sa mga factory na malalaki po sa iba't ibang bansa. So dyan na po itong age na to, no, marami na tayong naging OFW.
no? Nakipagsapalaran sila sa iba't ibang bansa para kasi mas malaki ho yung pwede nilang kitain, mas mabilis silang makaipon, sabi ho, no? But the time has changed po, which is pumasok na tayo sa fifth generation, which is the digital age. Ito na po yung time na nagka-pandemic po, no? Nagka-pandemic, hindi na lahat makalabas ng bahay. Ang nangyari ho, no? Nawalan ng trabaho. Yan. Nung nawalan ng trabaho, walang ibang naging source, no? Or walang ibang ginawa ang mga maraming tao, no? Kundi gumamit ng iba't ibang platform na kung saan, kung sino nga yung wise na nalaman nila agad ito, marami nang kumita at naging milyonaryo dito. No? May nag-live sa Facebook, kumita ng milyon. No? May nag-TikTok, dumami yung viewers, 'di ba? Kumita ng milyon, naging YouTuber. So ibig sabihin po, this age po hindi na po basihan, no, na ang pwede mong pagkakitaan lang is from trabaho. Hindi na basihan na nakagraduate ka, 'di ba? Hindi na ho nabasihan na yung tipong kailangan graduate ka, maganda yung naging course mo para lang ho kumita sa mga platform na 'to. Kasi kahit no, walang itsura, sa totoo lang, naging milyonaryo. O example, no, si Wamos, napakayamang tao kasi no, napasok nila yung mundo ng pagbablog. Yan sila Ivana Alawi, no? Maganda na tapos milyonarya pa kasi nga sila yung mga nauna sa vlogging. Yan. So this platform po, maraming pwede na pong pagkakitaan ngayon. Kaya nga sabi nila para makuha mo yung mga pangarap mo ngayon, no? Hindi na sapat na may pananalig ka lang sa Diyos. Kundi dapat may source of internet ka at nagagamit mo yung mga iba't ibang platform, no? Kumbaga kasama na sa pagyaman ngayon ang source of internet and mga iba't ibang platform. Yan. So, but we are entering at the robotic age. This age, no, kung yung mga nauna, yan, kung yung mga nauna, yumaman ho ng husto sa digital age. Yan. Ibig sabihin, if we are entering po na nangyayari na po ngayon sa robotic age, pag tayo yung nauna, mas malaki ho yung potential na mas mahigitan natin yung mga nasa digital age kasi mas mataas po ito, mas advanced, which is robotic age na po kasi. Yan, no? So this is the evolution of human. Yan, no? We are living at the robotic age. Yan. Baka hindi lang po kasi tayo aware na we are living at the robotic age. Unti-unti po, no? May mga robotic assistants na ho na nai-encounter tayo, especially sa iba't ibang bansa. Yan, kung na-encounter nyo, Jollibee, nag-adapt na ng mga tawag dito, yung waiter na robotic, 'di ba? Pagpunta mo sa McDo, iilan na lang yung cashier kasi na-replace na yung application doon na itatouch mo na lang makakapag-order ka na. So that is the changes po na nangyari during pandemic. Yan. So ibig sabihin po, yan, pag tayo yung nauna dito, malaki ho, sobrang laki ng potential ho natin na maging mayaman ho dito. So as you can see, this is the example, no, ng mga robotic assistants. Actually, meron na to sa mga cellphone nyo, baka hindi lang talaga kayo aware. One of the amazing assistants po si Alexa, no? Si Alexa is one of the robotic assistants na you can book an appointment, you can utusan mo siya na mag-alarm para sa'yo, patayin yung ilaw. Alexa, turn off the lights. Alexa, turn on the sounds, turn on the music, di ba? Yan yung nagagawa ni Alexa. Actually, sa phone nyo, no, meron na ho tayong tinatawag na Google Assistant. Kung iPhone ka, yan, may tinatawag tayo na si Siri. Yan. So, yan. Hindi ko na iano to, no? Yan. Say you wanna. So, as you can see po, the robotic age will entering our, ano po, no? Our mundo. Yung mundo natin. No? May robotic na nagsiserve na sa atin. Sa ospital, may mga robotic na ho na nag-a-assist po sa mga doktor, nag-aabot ng mga iba't ibang mga kailangan ng mag-oopera, especially po sa mga factory worker. They replace yung mga tao, no? Kasi nga, mas advanced na ho yung technology ngayon, they replace na po yung mga kayang gawin ng mga tao ngayon. So ano yung malaking impact nito na pagbabago sa mundo natin ngayon, no? For example, Tesla,
number one po or kauna-unahang naging tawag dito self-driving is si Tesla. But yung mga ibang brand gaya ng Toyota, Mitsubishi, BMW, they saw the potential ni Tesla. That's why they adapt. Ibig sabihin kung ano nang meron si Tesla, ginaya na rin ho nila. May mga car, no, may mga self-driving car na rin ho sila. No, electric car na kung saan hindi masama sa pollution. So, imagine that, no? May kotse na mabibili ka na hindi mo na kailangan ng driver kahit mag-long drive ka kung saan ka pumunta. Isiset mo lang yan, pwede ka pang matulog. So napaka-safe na po ng mga iba't ibang feature ho, no, ng mga car ng mga iba't ibang car company. So the world is changing very very fast. Hindi na natin 'to mababago, no? Pag hindi ka naka-adapt sa pagbabago, mapag-iiwanan ka. Ganun lang siya kasimple, no? Ang mundo ng teknolohiya po para siyang dagat. Na kung hindi ka marunong lumangoy, yan, no? Hindi ka marunong lumangoy, anong mangyayari sa'yo? Malulunod ka. So, mass automation is coming. Robot Huser, BPO industry, over future software will enter your industry sa ayaw at gusto mo. Yan, no? Bitcoin, the world biggest bank with no actual cash. Uber, the world largest taxi company. No, na walang sariling sasakyan. Facebook, wala namang content dyan, tayo lang ho yung nagko-content dyan. Alibaba, the world most valuable retail owner, owns no inventory. Airbnb, the world largest hotel accommodation provider, owns no real estate. Walang pag-aari, miski isa. Yan. So, yan yung hindi lang tayo aware, pero ang laki ng mga kinikita ng mga industriya na yan. So, the world is growing rapidly. May mga alternative meats na, di ba? Telepathy by Elon Musk. Iniisip lang niya, nate-text niya na, nagta-type na mag-isa. From fossil to renewable energy and education, food, grocery, no? Shopping are all online. That is the big changes. So kung hindi ka pa ngayon magre-ready at hindi mo pa i-ready yung sarili mo, no, to enter in the robotic age, mapag-iwanan ka. So the good thing po, no, ini-educate po namin kayo dito para sabay-sabay tayong makapasok sa robotic age. Because ano ba yung effect niyan? Si Tesla planong mas mag-produce ng humanoid robots. Actually, this is already happened, no? Existing na huyaan. Robotic na yaya, hardinero, caregiver, or di kaya factory worker. Posible na ho talagang mangyari yan sa mga susunod na taon. Ano yung effect sa atin yan? Kung ang source of income mo, yan, no? Ang source of income mo is trabaho lang. What if kahit gaano ka kagaling, gaano ka kasipag, biglang i-replace ka? No? Nakatapos ka ng pag-aaral, i-replace ka ng mga robotic assistants. Wala kang magagawa. No? Sabi nga you cannot finish your job but your job can finish you. Kaya kang palitan. Walang pakialam ang company pagka biglang naisip na palitan ka. That's the reality. Ngayon, sapat pa ba ho, no, na maganda yung natapos nating course para kumita tayo ng malaking pera? No? Let me show you po some course na talagang maganda na siya, no, pag na-graduate mo. Pero dahil sa pagbabago ng mundo, yan, na-replace na siya. For example, banking and finance, kung nakatapos ka niyan, possible mo maging trabaho, bank teller or cashier. But na-replace na yan ni InstaPay or PisoNet. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. 'Di ba? You can transfer, withdraw anytime, anywhere. And then journalism, possible maging work host or anchor sa TV. No? But na-replace na yan ni YouTube. As long as you have your own channel on YouTube, you have a lot of followers, pwede ka nang maging anchor at TV host ng sarili mong channel. HRM, possible mo maging work, food industry, but na-replace ni Lala Move, di ba? Lala Food, Grab Food, Food Panda, etc. etc. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta sa mga malalaking mag-order ka ng Jollibee, McDo, KFC. Pupunta ka pa sa physical store na una. Because using this application, yan, you can order online. AB Mascom, possible mo maging work, customer service or call center. Kasi malaki yung sahod dito. But sad to say,
na-replace na po, no? Malalaking BPO nag-adapt na po ng tinatawag na artificial intelligence. Ibig sabihin, if you are looking for assistance, no, online, ang sasagot na sa'yo, artificial intelligence. Yung mga concern mo, complain, artificial intelligence na yung mag-a-assist sa'yo. So question, no? Sapat pa ba na maganda yung natapos natin para kumita ng malaki? Paano kung kahit gaano kaganda yung natapos natin, na-replace na tayo? Yan. Kaya kung trabaho lang po ang pinaka-source of income natin ngayon, ay medyo mag-isip-isip na po tayo ng another source of income. Kasi kapag nangyari na magka-COVID ulit, na wag naman sana po. Yan. Mawalan ka ng trabaho, anong source of income mo ngayon? Syempre, wala. That's why, nandito ka ngayon, 43 na tayo, patapusin mo kasi napakaganda po ng i-introduce namin sa inyong negosyo. So as you can see po, no, during pandemic, yung mga dati nang mahirap, mas lalo naging mahirap because we have total of 547.6 million, no, na total na yung tinatawag na mas lalong napunta sa poverty level. That source is coming from Statista. So it is a legit, no, na dumami yung nawalan ng trabaho kasi at lalong naghirap during pandemic. So ngayon, ang nangyari dahil nawalan na ng trabaho, maraming mga pumasok sa e-commerce. Yung tipong nag-online selling, 'di ba? Mga nag-live selling lang sila, no? Nag-create ng mga store nila sa TikTok. Actually, right now is still existing po, no? Yung pag-create ng mga online store mo sa iba't ibang mga platform. But the question is kung ito pa kasi yung papasukin mo, yan, no? Magle-live selling ka, no? Pagka nag-live selling ka, walang nanood sa'yo, wala rin bibili sa'yo. Bukod doon, iisipin mo pang mabuti kung ano yung mga pwede mong itinda. Ano yung mga magiging patok sa tao. Ang problema nga niyan, kung halimbawa may naisip ka tapos may kagaya ka naman, mas mura yon. Ang problema, hindi ka tatangkilikin. Mas tatangkilikin nila yung mas mura kahit na maganda yung serbisyo mo. Why? Because dahil nga sa online world, syempre, kung gaano kaganda yung pag-online shop noon, ngayon may mga disadvantage na siya. Bakit? Kasi may mga hindi rin gumawa ng maganda sa pag-online selling. No? Nag-order ka ng sapatos, darating sa'yo bato. Basag-basag yung basag-basag yung in-order mo. No, hindi mo kasi nakikita ng physical yung mga item. Kaya magbe-base ka dun sa mga comment section kung legit ba yung product, no? Maganda yung product, quality. Dun ka lang naka-base sa comment section kasi hindi mo nga nakikita ng physical yung ino-order mo. Maganda sa picture pagdating sa'yo, sira na, no? So, bukod doon, aantayin mo, matagal dumating. Nasa trabaho ka, tsaka darating. Malaki yung chances of mishandling while shipping. Kaya yung delivery risk malaki, no? Shipping charges, online security, wala akong security sa online, no? So, malaki yung online fraud, 'di ba? Dahil shipping, etc., etc. That's why kapag pinasok mo ang pag-online or e-commerce pa rin ngayon, ayan, kahit anong message mo, "Uy, tol, akala ko order ka." 'Di ba? Hindi ka na pinansin kasi may nakita ng ibang mas mura. No, kahit anong hi mo, hello, hindi ka napapansinin. Bakit? Too much competition na kasi, no? Kung sisimulan mo pa lang siya ngayon, huli na. Yan, no? Kaya nga sabi, no, yung mga nauna swerte. Pero pag sisimulan mo pa lang siya ngayon, huli na. Kasi marami ka ng kakompetensya. Yan, no? So ngayon, let me introduce po sa inyo. And please, yan, magpasalamat ka na ngayon pa lang sa taong nag-invite sa inyo because we are going to introduce po sa inyo the best business, which is trading business po. No? So why trading is the best business in the world? Because you can do it inside your home. As long as you have internet, no? May laptop, etc., cellphone, mobile phone, no? You can do it po yung tinatawag na trading. Hindi kasi yan affected ng pandemic. Hindi affected ng economic recession. Ganyan kaganda ang trading. During pandemic po, yan, maraming nakaalam na maganda ang trading. Kaya may mga nalaman kayo, nakilala kayo online na biglang yaman si ganito, no? Biglang nakabili ng Camaro, nakabili ng house and lot kasi ang naging source trading. But ang problema no, yung iba porket nalaman lang nila
nag-try sila, hindi naman sapat yung knowledge, yan, nalusawan, nalugi, no? Kaya ang naging misconception ng trading, sugal, which is hindi po. Ang trading simple as buy low, sell high. Pagbili mo ng mura, ibenta mo pag mahal na. Diyan ang tinatawag na buy and sell. So we have three types of trading. Number one is the forex, no? Forex is tinatawag po na palitan ng pera ng iba't ibang bansa. Yan. Pag sinabing palitan ng iba't ibang pera ng iba't ibang bansa po, yan. Pagbili mo ng currency ng ibang bansa, bibili mo ng mura, ibenta mo pag mahal na. Yan. Yan yung ito po ang ito po ang pinaka-negosyo ng bangko. Yan, money changer and remittance. They buy yung currency no ng mga OFW na dumarating dito sa bansa natin, and then they sell it they sell it high, no? So magandang trading to kasi nagagawa na rin siya online. But the problem is yan. Ang problema lang dito may stop loss na tinatawag. So for example, if you trade yung forex, yan. Hanggang hanggang Monday to Friday lang siya. Ibig sabihin, wala pong trading ng Sabado-Linggo kasi nga po sarado ang bangko. Ayan, kaya pag may nag-offer sa inyo ng forex trading tapos hanggang Sabado-Linggo, wala po 'yun. Hindi po totoo 'yun. Scam po 'yun, no? So, ang forex po may tinatawag na stop loss na, for example, ang iti-trade mo total of 10,000. Pwede mo siyang iset na kapag halimbawa bawat trade mo, yan puro loss. Pag nag naglagay ka ng minimum amount na pwedeng matalo sa'yo, let's say 2,000. Pagka bawat trade mo naglo-loss tapos umabot na ng 2,000, stop na siya. Ang problema doon, syempre kung bawat trade mo nga puro loss naman, kahit na sabihin mo lagyan mo ng stop loss yung trade mo, ipunin mo yun, loss pa din. Yan. So medyo risky rin talaga po ang forex. And then the second one is stock trading. Stock trading po, yan yung pagbili mo ng shares sa malalaking kumpanya. Yan, nabili mo ng mura, ibenta mo pag mahal na. Simple as mapapakinabangan mo to long term. Hindi mo yan mapapakinabangan ng short term, no? Kasi nga po, yan, maturity yung inaantay mo dito sa stock trading. Ibig sabihin, nagre-range siya ng 10 to 15 years bago mo ma-experience yung hyper-growth profit na tinatawag kasi maturity yung inaantay mo dito. So, ang difference lang yan, controlled by company, no? Controlled by major shareholder. Pag hindi ka aware na syempre may pagbaba at pagtaas ng presyo ng shares of stocks, kasi nga, for example, major shareholder nangailangan or biglang naisipan lang mag-shopping, nagbenta ng shares. So, yung value ng shares, bababa. So, ikaw, for example, nabili mo ng medyo okay, pag bumaba yung presyo, feeling mo lugi na. No? So, hindi ka makikinabang sa pagtaas at pagbaba dito kasi nga, maturity yung inaantay mo dito. Ayan. So, ang pinaka-the best na i-trade po ngayon is the crypto trading. No? Kasi ang crypto trading po, 24/7 mo siyang pwedeng i-buy and sell. Ibig sabihin, ito yung tipong nabili mo ngayon, pwede mo na siyang ibenta agad-agad mamaya. Wala kang inaantay na maturity, wala kang stop loss, no? Kasi nga, 24/7 pwede mong i-monitor yung market para sa pagtitrade ng crypto. Bukod doon, it is decentralized. No one can control the market. Walang mayaman, walang mahirap, no? Sa crypto trading. And it is secured by blockchain technology. So napakaganda ang crypto trading kasi hanggang Sabado-Linggo mo siya pwedeng i-trade. Ibig sabihin 24/7. Hindi mo inaantay yung maturity para lang i-sell mo agad para mag-profit ka. Kasi ito anytime pwede mo nang ma-withdraw. Ganyan kaganda ang crypto trading. Now, maganda po ang trading. Kasi simple as buy low, sell high. But the problem is for you to be able to understand kung paano nag-work ang trading, kailangan mag-online course ka. Mag-enroll ka sa mga kurso na nag-o-offer po ng free trading ay ng mga pagko-coach po, pagme-mentor kung paano mag-trade. Ibig sabihin, marami na nag-o-offer na mababa yung price para maka-enroll ka, maaaral mo yung trading. So, ang bayad po, sa mga kurso na to para lang matutunan mo ang trading,
Yan, nagko-cost siya minsan ng 50 to 80,000 pesos. Ganyan po kamahal, no? Para lang matuto tayo ng trading. Pero bakit, 'di ba? Yung mga mayayaman nagsusunog ng pera na mag-enroll sa mga kurso para lang matutunan ang trading. Because they saw the potential po na once na natutunan nila ang trading, instant pwedeng maging mayaman sila. No? So they enroll on the course, tapos talagang pinag-aaralan nila how to trade para lang ho, no? Pag sila na yung nagte-trade, ayan, possible na instant maging mayaman sila. That's the reality of trading. No, maraming mga pumasok diyan noon, hindi naman sila aware na may mga kurso palang tinuturo. Yan. Yung iba nalusawan ng pera kasi nga hindi sapat yung knowledge nila. So for you to be able to learn about trading po, yan, pwede po kayong mag-enroll ng kurso. So ito yung mga pwede nyong aralin po, no? I mean, ito yung mga ituturo sa inyo, yung trigger line, no? This trigger line is the very important po for you to know if it's right to buy and sell. No? Yung trigger line na yan, napaka-importante kasi malalaman mo nga kung, pababa na yung market, kailangan makabili na ako. Pataas na, kailangan makapag-position na ako para ma-execute ko, hindi ko ma-miss yung market. So, importante ho yung mga trigger line na yan, double bottom, inverted head and shoulder, di ba? Falling wedge. Akala nyo ganyan-ganyan lang yung mga trigger line na yan. Importante ho yan kapag live ka nang nagmo-monitor ng market, nagte-technical analysis. Bukod doon, yung mga patterns, no? Pag sinabing patterns po, dapat alam mo yung galaw ng market from 15 minutes, 5 minutes, or yung nakalipas na 1 oras. So this pattern po, no, kailangan aware kayo, no, yung tinatawag na bullish pattern, bearish pattern, no, reversal patterns kasi nga diyan yung malalaman po yung trigger ng market. No, if it's magbe-breakout na, no, or mananatili po, no, sa pagbaba pagka descending triangle na. So this pattern po is the very important po for you to trigger the market if it's right time to buy and sell. Ganyan po kahirap din po ang trading. So akala natin na ganun-ganun lang, no? Yung iba nanood lang sa YouTube, no? Naging university YouTube po. Tapos nag-try na mag-trading, ayon. Imbes na buy low, sell high, naging buy high, sell low. Yan. So, maganda pala ang trading, no? Sobrang ganda pero hindi rin pala biro ho yung kailangan mong aralin pala para lang ho matutunan ang trading. Yan. Let's say, given na, may pera ka, nag-enroll ka, inaral mo lahat, okay, no? Talagang nagsunog ka ng kilay. Ang problema kasi niyan, yung tipong ikaw na yung mag-monitor, mag-analyze ng market. Ganyan kahirap po yung pagte-technical analysis nyo. No? Bukod doon, hindi mo naman palagi kasama yung mentor mo or coach mo, no, na nagturo sa iyo sa course na in-enroll mo para lang ikaw para lang mag-analyze, mag-monitor ng market kapag magte-trade ka na. So syempre, ang risk niyan, yan, confused ka ngayon kasi nga tama ba tong gagawin kong pagbili? Baka mamaya biglang tumaas or baka mamaya pag sell ko biglang bumaba. Dito sa Pilipinas, medyo challenging kasi pag mahina yung internet mo, akala mo nakapag-execute kayong pala. Yan, na mismo. So yan, dyan mga nasusunugan yung mga ibang mga manual trader. No? They miss yung market kasi nga minsan nawala na internet, minsan nakatulugan. Yan. So medyo mahirap kasi mix of emotion yung mararamdaman mo. Una, kakabahan ka, inaral mo naman siya, overconfidence ka naman, di ba? Sa una ay, bukod doon, matatakot ka. Pagka puro sa execute mo, okay, goods. Greedy ka naman ngayon. 'Di ba? Hindi mo pa sinel. Biglang bagsak. Nako. Dahil sa greedy mo, talo ka tuloy. Hanggang sa sumakit na yung ulo mo, anxiety. Magkakaroon ka ng doubt kung tama pa yung ginagawa mo. And this is the hard feelings po na ma-experience nyo pagka nagmamanual kayo. Yung fear of missing out. No? Yung tipong hindi mo na pinakinggan, hindi mo na in-apply yung inaral mo, nakinig ka na lang sa mga sabi-sabi na tataas to, o bumili ka na. Tayo, ugali ng mga Pilipino, ayaw magpaiwan. Ngayon, ayaw magpaiwan, sige, pasok. Pasok doon, pasok dito, hindi na nakalabas. Wala na. Yan. So, medyo mahirap din po pala ang trading. Actually, napakahirap kasi hindi po sapat na may pera ho kayo, no? Kasi, ang pinaka-challenge diyan, experience. Sa madaling sabi, kailangan mong ma-experience na malusawan ka muna. No? Kaya kailangan tanggap mo pagpapasukin mo ang trading na may loss.
'di ba? Kaya nga sabi ho, no, don't invest, ay invest what you can afford to lose, no? Yung kaya niyong matalo lang. Kasi kung uutang ka pa para i-trading tas biglang talo, nako, baon-baon ka sa utang niyan. That's why, yan, yung iba masakit sa ulo, nakakatulugan yung market, di na alam ang gagawin, maraming nababaon sa utang kasi manual trading yung ginagawa nila. But the good thing po, ayan, hindi nyo na mararanasan yan, no? Hindi mo na mararanasan makatulugan yung market, no? Hindi na ganun kasakit yung ulo mo. Hindi ko sinasabi na hindi nyo na kailangan aralin ng trading, no? Maganda kung may knowledge na kayo, maganda kung may idea na kayo, maganda, inaaral nyo pa rin siya. Why? Advantage ho yan. Pero ang kagandahan nga po sa Royal ay sa i-introduce namin sa inyo, no? We are going to use a robotic operation. Ibig sabihin, what you can do, kayang gawin din ni robot or mas higit pa, no? Siya yung i-hire natin siya, no? This robotic operation po is an artificial intelligence na kung saan kaya niyang gawin yung mga ginagawa ng mga manual trader at may kaya siyang gawin na hindi kayang gawin ng tao. Kaya sobrang nakaka-amaze po itong robot na to. But first, we are going to talk about cryptocurrency. Because yan kasi yung iti-trade natin. And that is the very important kasi baka hindi mo alam yung value niyan tapos tinitrade mo. So we are going to talk about cryptocurrency. So cryptocurrency, it is a digital or virtual asset or currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. So it is a secured, no, decentralized asset. Yan. It is a digital asset po na kung saan yan yung iti-trade natin. So this is the evolution of money for you to understand what is crypto. Kung matatandaan nyo po, no, sa mga may edad na dito, hindi naman lahat, no? Pero ang kauna-unahan naging palitan ng tao or medium expense ng mga sinaunang tao is yung bartering, no? May isda ka, pwede mo ipalit ng bigas. May karne ka, pwede mo ipalit ng manok. Simple as ganun po ang bartering. Kung anong meron ka, pwede mong ipalit. Until such time, no, yung mga tao, they saw the potential of gold. Kung may gold ka noon, talagang mayaman ka na. Pwede mo kasi yan ibili ng mga properties. Lupa, no, bahay. But, ang problema sa gold, hindi siya ganun madaling i-divide. No? So, hindi siya agad-agad ma-divide kung halimbawa, magkano lang yung pangbabayad natin. Hanggang sa ma-develop po, no? Makapag-create po yung government natin, yung tinatawag na fiat money. Yan po ay existing hanggang ngayon, which is what we call metal coin and paper money. Ang problema lang po, no, kung halimbawa wala pa rin tayong paper bills hanggang ngayon at ang gamit nating medium expense or pang trade, pambili, 'di ba? Barya lang ho, no? Imagine mo kung yung barya or piso noon na malaking piso tapos yung sa likod niya kalabaw na malaki. Isipin mo kung yung pa rin pinambibili natin tapos 5,000 yung meron ka. Pupunta ka ng Mega Mall or sa mga mall, dala-dala mo 5,000 barya. Gaano kapigat niyan? Anong coin purse ang meron ka para ilagay yung barya na yan? So kaya ho, na-invento yung mga paper bills, no? Which is 1,000, 100, 50s, 'di ba? Yan na po yung paper money. But, no? On the long run po, yan, lumipas ang maraming panahon, yung mga bangko, they saw the potential po na maraming pera ang tao. That's why they encourage na ilagay mo yung pera mo sa bangko. Kasi kung nasa bahay mo lang yan, nakatago sa ilalim ng cabinet mo, pag pinasok ka ng magnanakaw, wala na yung pera mo. No? So ilagay mo sa bangko, secure dyan dito. Papalitan nila yan o operang kanila ng plastic card, which is what we call debit card and credit card. Why? Because you can use this anytime, anywhere. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng TV, bumili ka ng sofa, bumili ka sa grocery. You can use debit card and credit card. So that is the potential of plastic card. Kasi nga, no, naimbento ho na ho yung security. Ibig sabihin, walang kumikita sa bangko. Security lang ho yung binabayaran nyo doon. No, na hindi nga ho mananakaw yung milyones mo kung sa bahay lang. But, yan, the time has changed po, no? Especially nung pandemic. Ang sabi ho kasi,
transferable yung virus sa metal coin and paper bills. Yan. Kaya, 'di ba, walang face to face, 'di ba? Hanggang sa ma-adapt na natin yung electronic money. Which is may sinong mga walang GCash, nako napag-iwanan na kayo. Walang Alipay, walang Paymaya. Yan. Ito na yung tinatawag na electronic money. No, yan na yung GCash, Alipay, Paymaya, no? But our future is the cryptocurrency. Simple as that. That is the future money. So yan po ang iti-trade po natin. So dahil future nga siya, no? Para mas maging masatisfied ka na may value ang cryptocurrency kasi na-miss na natin, no? Future pala siya hanggang ngayon wala pa rin tayo. Yan. Let me show you the total list, no? Actually, ang total list ng cryptocurrency ngayon more than 1,000 plus, or I think tama ba 5,000 or 1,000. But yan, ito na po yung mga top 20. We highly suggest na syempre kung future money yung iti-trade natin, yung mga top 20 yung dapat na ipunin mo. Wag yung tipong sabihin lang, oh magiging Bitcoin to, oh tataas ng malaki yung presyo nito. Wag ganon. All you have to do is just to read, no? Basahin nyo po yung mga white paper ng mga cryptocurrency. Kasi dyan yung malalaman yung purpose ng mga cryptocurrency kung para saan sila nagagamit, no? May transportation, may education, no? May medical, health, may insurance. Yan po yung mga iba't ibang purpose ng cryptocurrency. But the first cryptocurrency po, no, na nagmo-monopoly po hanggang ngayon is Bitcoin. Yan, narinig natin si Bitcoin, akala natin noon scam. So dahil ang akala mo scam, ayan, ang laki na niya ngayon, ang mahal niya na ngayon. Hindi na natin halos mabili. Kasi nagre-range na po ng 1.6 to 1.7 bawat isang Bitcoin. Scam pa ba siya? Siyempre hindi. Ang mahal na nga niya eh. 'Di ba? So ang kagandahan po, no? Sa i-share namin sa inyo na robotic operation, hindi mo na kailangan mag-isip na ano bang magandang coin, ano bang magandang i-trade na cryptocurrency. Because yung robotic operation na i-share po namin sa inyo, salang-sala niya na yung mga malalaki ang value na cryptocurrency. Yan, no? Pa-heart react naman kung nagustuhan mo, syempre, no? Ayan. So, ito kasi yung na-miss natin, no? This rainbow chart of Bitcoin, makikita natin yung history niya. Ibig sabihin, simula nung wala pa siyang value hanggang sa sobrang mahal na ng value niya ngayon. Imaginein mo, no? From Pioneers era, we missed the opportunity, no? Third halving. 3 halving yung nakalipas na na-miss natin yung opportunity ng Bitcoin. Why? Si Bitcoin dati wala pa naman siyang value. Bitcoin started po ng $0.01 or benching ko pa lang yan, no? But on the long run po sa Pioneers era, nag-value na siya ng $10, $0.10, $1, naging $10 po yung pinakatinaas ni Bitcoin during Pioneers era. Ibig sabihin, wala pang may alam sa Pioneers era. Mangilan-ngilan pa lang. Until such time po, na pumasok yung speculators era, may mga nag-speculate pa rin, no? May mga hindi pa rin naniniwala, sabi scam pa din. Pero, from $0.10, pumalo na yung value niya ng $1,000. Diba? Hanggang pumasok yung retail traders era, na lamang yung may alam, na iti-trade na pala ang Bitcoin, wala pa rin tayong alam. No? From $1,000 naging $10,000 yung value. Ibig sabihin, kung nakabili ka noon, malaki na yung value ng Bitcoin mo ngayon, milyonaryo ka. But we miss the opportunity of halving season ng Bitcoin. Kasi pag sinabing halving season, may pagtaas, may pagbaba. May pagtaas, may pagbaba. Na kung sana may pagbaba pa lang nangyayari, nakabili pa rin sana tayo nung bumaba yung presyo, para nung pagtaas, nakinabang na tayo, di ba? Yumaman tayo. Pero bumaba ulit at tumaas. Yan, hindi pa rin tayo nakinabang. Until such time, nandito na po tayo sa corporations era. Pag sinabing corporations era, malalaking industry na po or korporasyon or malalaking company na ho ang nag-adapt ng Bitcoin. Ibig sabihin, they saw the potential po na may value na pala ang Bitcoin. No? Na ibibili na pala ang Bitcoin, nagagamit na pala ang Bitcoin. Yan, no? So we miss the opportunity
yung tinatawag na, yan, down season. No? Bawat 4 years na lumilipas po ng Bitcoin, may pagbaba pala na nangyayari. Actually, the peak season po, no, or tinatawag na huling pagtaas ng Bitcoin is from 69,000 US dollar, no? Nung May, I mean 2022 ay 2020 po ito nangyari. Pumalo siya ng $69,000 at ang value ni Bitcoin ngayon mababa pa. Almost kalahati yung nawala na value. Nagre-range po ang actual price ni Bitcoin ngayon $34. Ibig sabihin, hindi pa siya bumabalik sa dating presyo, pero pagpasok ng halving season by next year, which is pang-apat na halving ng Bitcoin, magsa-surge pala ulit yung price. What happened in the history, mangyayari ulit on the future. Kaya sa madaling sabi, dapat makaposisyon na tayo ngayon. Makabili na tayo, makakurot man lang ng Bitcoin para pagbalik ng presyo na 69,000 US dollar, kumita ka na. Kasi ang prediction niyan, pagpalo, no? Or habang nangyayari yung halving season sa 2024 next year, ang total na itataas ng Bitcoin, no, may nagpe-predict $1,000, ay $10,000, $100,000, $250,000, $1,000,000 yung bawat magiging value ng Bitcoin. So imagine mo makabili ka ng 34 from 34,000 US dollar, pumalo lang ng $100,000. Gaano kakayaman kung may Bitcoin ka? So yan yung magiging future natin. 'Di ba? Na habang mababa yung value ng Bitcoin, makakurot tayo. How? 'Di ba? Diyan na po papasok yung i-introduce namin sa inyo. So ano-ano bang mga korporasyon para maniwala kayo na may value ang Bitcoin? Kauna-unahan pong nag-adapt ng cryptocurrency or nag-accept ng cryptocurrency way back 2014 pa, wala tayong idea, si Microsoft. May Bitcoin ka or major share, major coins, pwede mo nang ibili ng mga major product nila. Major product ng Microsoft. Ano pa? Citibank, may crypto ka, pwede mo nang ibili ng digital asset kay Citibank. Sino pa? Union Bank ko. Kauna-unahang bangko sa Pilipinas na merong crypto ATM. Ibig sabihin, pumunta ka sa Union Bank, pwede ka na mag-buy and sell ng cryptocurrency. Pwede ka na mag-buy and sell ng Bitcoin. Actually, isa sa mga coach natin, no, Coach Alec, no? Yan, nakapunta na siya sa Union Bank. At nakapag-try na siya dyan, no? Sa crypto ATM ng Union Bank sa Makati. No? 2 branch sa Makati ng Union Bank, no? Sa Paseo de Rojas and I think Makati Avenue, merong Bitcoin ATM. Kauna-unahang bangko sa Pilipinas na nag-adapt ng cryptocurrency. At hindi pa naman namin napupuntahan yan, pero pinuntahan na namin yung, yan, mga crypto ATM sa Hong Kong po ito. Yan. Ito sa TST ata to. Ayan, TST. Chimchachuy. Parang ganun. Ito sa Central. Yan. Kung sino mga taga Hong Kong, puntahan nyo yan. Magpa-picture kayo, no? Yan. So ibig sabihin, it's already existing po. Pagpunta namin sa Hong Kong, maraming mga crypto bank, mga crypto ATM na pwede ka nang bumili dun ng crypto. Hindi lang tayo aware. 'Di ba? Na kung aware pala tayo dati pa, meron na tayong cryptocurrency. Pero ang mindset mo nga scam, hindi totoo. 'Di ba? So maling mindset kasi nga existing na ho. Hindi at iba't ibang bansa hindi magre-risk na maglagay ng mga crypto ATM kung hindi totoo ang crypto. Yan ang gusto nating i-point dito. So the good thing po, no, ang Pilipinas pangwalo ho sa nag-adapt ng cryptocurrency. So marami ng mga crypto owner na nag-hold ng mga crypto, no, sa Pilipinas. At pangtatlo tayo, no, sa Southeast Asian region, no, na may crypto country score. Ibig sabihin, Luzon, Visayas, Mindanao na ho, may mga owner na ng cryptocurrency. So yan yung mga may knowledge na, may mga idea na. So ngayon may idea ka na, magpapahuli ka pa ba? Ganun lang kasimple. No? Kasi kung may cryptocurrency ka nga, Boracay Island, no? Tinatawag na Bitcoin Island. Bakit? Kasi marami mga merchants na diyan na pwede ka nang bumili diyan gamit yung cryptocurrency mo. May Bitcoin ka, ibili mo diyan, pwedeng-pwede na ho sa Boracay. 'Di ba? So patunay ho na talagang
existing po ang cryptocurrency. At marami nang nag-a-adapt ng cryptocurrency, marami nang nag-hold, marami nagtitrading. And here is the list of all, actually hindi pa all to, marami pang mga company, pero ito lang yung mga example natin na maraming mga company na or corporation na nag-a-accept ng cryptocurrency. Yan, McDo o sa ibang bansa, di ba? Ano pa? Oh, tech companies, banking and finance, insurance, others, 'di ba? Accounting, consulting, NGOs, oil and gas company, they accept cryptocurrency. So, malalaking company na 'yan, but they saw the potential of cryptocurrency na lalaki yung value in the future. So, ikaw na simpleng tao lang, duda pa din. Duda ka pa ba? Hindi na dapat. Ayan, no? So all we have to do is just to accumulate more cryptocurrency kasi nga halos lahat ng sector sa buong mundo, they accept and they adopt cryptocurrency. Kaya dapat hindi ka na magpahuli pa, no? Kasi darating yung araw, mainit-init na pinag-uusapan to, no? Lahat ng mga iba't ibang governments po pinag-aaralan na i-regulate ang cryptocurrency. Why? Kasi nakita ho nila na itong mga kumpanya na to mayayaman na, malalaki na, no? Pero lalong yumayaman because of cryptocurrency. Why? Kasi wala pang tax ang cryptocurrency. So pinag-aaralang i-regulate para ho mataksan yung mga may cryptocurrency. 'Di ba? So ibig sabihin, kung late ka nang mag-a-accumulate ng cryptocurrency at dumating yung araw na ni-regulate na 'yan, baka instead na kumita ka ng 1 million na galing sa cryptocurrency, 800,000 na lang yung mapunta sa'yo kasi may tax na. Kaya samantalahin ho natin ang pagkakataon po na we can earn a lot of crypto, 'di ba? Tapos buo na makuha mo yung pinaghirapan mo sa cryptocurrency. Pinang-invest mo sa cryptocurrency. Kasi kaya balak i-regulate yan kasi nga decentralized, no one can control, walang mayaman, walang mahirap, hindi sakop ng iba't ibang governments, no? Yung regulation about cryptocurrency. Kaya mahirap silang pag-aralan na kung paano i-regulate. Kaya samantalahin ho natin, no? So what to do next to prepare for the future? All we have to do, no, is to accumulate and generate more Bitcoin and cryptocurrencies. We live in a Ayan. So welcome to the future, no? Welcome to the new generation trader. Ito na po yung gusto naming i-share sa inyo. For you to be able to accumulate and earn more Bitcoin and cryptocurrency, we are going to use a robotic operation. So let me introduce po sa inyo si Royal Q. Royal Q is an artificial intelligence, no? Na siya po ang gagamitin nating tools, no? Legit na money maker si Royal Q. So kay Royal Q, ang kagandahan sa kanya, there are two ways to accumulate cryptocurrencies. Pag may kapital ka, may pera ka, i-hire mo lang siya. Mag-subscribe ka lang sa kanya at ipatrade mo na yung trading, ay ipatrade mo na yung kapital mo sa kanya. You can earn 24/7 sa loob ng isang taon. Without doing nothing, you are earning cryptocurrency kapag hinire mo si Royal Q. Hinire. Tama. Kukunin mo siyang empleyado para mag-trading ng cryptocurrency mo. Pero, kapag wala ka namang kakayahan, no? Kahit na maliit lang yung pera natin, hindi tayo pinalad na magkaroon ng malaking kapital. By sharing subscription business kay Royal Q, we can earn cryptocurrency as well. Ibig sabihin, no? Mag-subscribe tayong lahat kay Royal Q para ma-hire siya na mag-trading sa atin. But, if we share si Royal Q sa mga kakilala natin para may mag-subscribe din, yan, we can earn from subscription business. Now, Royal Q is an artificial intelligence, no? Na application siya, you can download from Play Store and App Store, but we highly suggest, yan, kunin nyo mamaya pagkatapos ng Zoom natin, no? Yung link ng mga taong nag-invite sa inyo para legit na Royal Q yung ma-download nyo, no? Ayan. So Royal Q po, ang kagandahan sa kanya, ikinokonek siya sa mga bangko ng cryptocurrency, no? Kumbaga, robot siya na i-connect natin sa mga bangko ng cryptocurrency para siya na yung mag-trade, mag-buy and sell, mag-monitor ng market, mag-technical analysis. Why?
Kasi kung mag-open ka, let's say para hindi kayo nai-scam, dapat nag-open kayo ng account sa mga crypto na bangko. No, hindi yung magsisimula kayo ng trading ng crypto, magbibigay kayo ng pera sa tao. Mali ho 'yun. Kasi itong mga bangko na 'to, maida-download niyo na sa Play Store niyo, mag-open lang kayo ng account diyan, makakapag-trade na kayo ng crypto. But the thing is, napakahirap nga kasing mag-trade. Mahirap i-analyze kung hindi pa naman tayo knowledgeable. Kaya ang gagawin natin, all we have to do is just to subscribe kay Royal Q, i-connect natin siya, no? Sa crypto bank natin para siya na yung mag-trade. Now, we have total of 800 plus na bangko ng crypto, but we highly suggest, syempre, yan. We recommend yung 7 bangko ng cryptocurrency na kung saan dyan nagtitrade yung robotic operation natin. We have Binance, Huobi, Kraken, Coinbase Pro, Indodax, Bybit, OKX. Pag nasa part ka ng Amerika, Kraken, you can use. Or Coinbase Pro. In Asia, Binance and Huobi yung popular. Sa Indonesia, yan, no? Indodax, pwede nyong gamitin. And Bybit, OKX. But we highly recommend po yung Huobi. Huobi, no, is one of our recommended crypto bank kasi if you compare in the other bank, mas yung features niya mas madaling maintindihan, hindi ka malilito. Lalo na kung beginner ka lang. So Huobi Global is a world-leading virtual asset, financial services, no? Since 2013 pa. Actually, mas nauna siya kay Binance. Pero si Binance kasi mas nagagamit siya ng mga influencer kaya mas naging popular siya lalo. But we highly recommend si Huobi kasi nga, no? Tinanong na natin yan kay Google. Oh. If you are looking for a safe, internationally used exchange, no? Huobi Global could be an excellent choice for you. So yan, isa yan sa mga gamit kong bangko, no? Na pwede naming i-recommend para pwede nyo ring gamitin. So of course, we have our registration sa Royal Q, kaya legit na legit tayo. We are registered in California, USA. You can screenshot. Yan. So I give you 3 seconds. 1, 2, 3. Screenshot nyo para may reference kayo. Okay. So as you can see, si Huobi minsan nagiging top 5, top 6, top 4, top 3. Kasi dyan lang naglalaro yung ranking nila. No? Ang ranking nila araw-araw. Depende kasi sa palitan or volume of trades na nangyayari sa loob ng mga bangko na yan. So, Huobi is an excellent exchange or crypto bank na pwede natin magamit. Yan. So, ang kagandahan kay Huobi, ayan. Ang kagandahan kay Royal Q, yan. Ano ba yung ginagawa ni Royal Q? Bakit siya the best? Bakit may kaya siyang gawin kumpara sa mga manual trader? So what we are going to do is to connect si Royal Q sa crypto bank mo. Kapag may Binance ka na, pwede na yan. I-connect na lang natin si Royal Q. Because we are going to use yung tinatawag na application programming interface, that is the security. This security po or API, kung tawagin, siya yung nagmo-monitor ng market dito sa bangko. Siya yung nagmo-monitor sa ginagawa ng Royal Q mo na pagba-buy and sell. No? So, ang ginagawang strategy ni Royal Q kung bakit napakaganda po at mas accurate yung trading niya, that's because quantitative trading, no? Quantitative trading is a type of market strategy that relies on mathematical and statistical model to identify and often execute opportunities. Ibig sabihin, wala ho siyang namimiss sa bawat pagbaba at pagtaas ng market. And calculated ho niya bawat baba at pagtaas. No? It works by using database models to determine the probability of a certain outcome. Unlike other form of trading, it relies solely on statistical models and programming to do this. So, kaya sobrang ganda ho ni Royal Q. Kasi nakaka-position siya sa pinakamababang presyo at nakakapagbenta siya sa pinakamataas na presyo. So for example, no, yung desired profit mo is let's say from 0 to 5%. Ang ginagawa ni Royal Q, as long as volatile yung market, yan yung gustong-gusto niya. Ibig sabihin, mas magalaw yung market or malalaki yung percentage ng pagtaas at pagbaba, mas dun siya nakakapag-execute ng trade at nakakapag-buy and sell. No? Unlike sa mga manual trading po,
ang hirap kasi doon, no? Pag magalaw yung market, mahirap technical analysis, no? So, pag manual trader ka, kailangan mong mag-technical analysis, magbabase ka sa news. Emotional ka, pag pagod ka na, wala na, na-miss mo na yung market. But on the bot, no, nagbe-base siya sa live data, no? Kung ano yung from 15 minutes, 5 minutes, monitor ni robot yan. Mekos-mekos ni robot yan. Ayan. So, na emotions, quantitative trading, may mga parameters tayong sineset para, ayan, mas accurate yung trade niya at mas profitable. So, ano yung kagandahan pa kay bot? Ayan. So, assuming kasi, no, ang desired profit mo is 20%. Sa manual trading, aantayin mo na aakyat yung market ng 20% bago mo maging profit yung 20%. Suntok sa buwan bago mangyari yan. Lumipas yung ilang araw, ilang linggo, hindi tumataas ng 20% ang market ho, no? Mas realidad pa na mas bumababa yung market kaysa tumaas agad-agad ng 20%. Kaya pag may nag-alok sa inyo, 20% yung balik ng pera nyo, 30% scam yun. Hindi totoo. Kasi ito na nga lang, si bot na lang. Yung live trading po na ginagawa ni bot, depende sa volatility ng market. Kaya pag nag-start po kayo dito, hindi fix yung income. Pag sinabing hindi fix, pwedeng malaki ngayon, pwedeng sakto bukas, pwedeng walang transaction. Kasi depende sa volatility ng market. Live market. Paki-type live market para mas maintindihan natin, no? Live market ho, nagtitrade ang bot. So, ang ginagawa niya para mas makatotohanan yung 20% na desired profit mo, ini-execute niya yan 1% ng 1% ng 1% sa loob ng 24/7. So, ibig sabihin, kung 20 times siya nakapag-execute ng 1%, 1% multiply by 20 times, 20% yun. Mas makatotohanan. No? Kasi sa loob ng 24/7, kaya niya mag-monitor, mag-technical analysis, mag-buy and sell. Pag manual, kaya mo ba 24/7? I-hire kita kung professional trader ka. I-hire kita na mag-trading ng crypto ko. Gusto ko 24/7 ka nagtitrade ha. Hindi mo kaya kasi tao. Di ba? Pero ang bot, kayang-kaya, kaya paki-heart react kasi super intelligence yan. Now, paano mag-execute coach si Royal Q? Assuming nag-start ka na agad ng trades mo. Agad-agad, pag inactivate natin siya, sinet up natin yung trading niya, agad-agad, instant, mag-execute siya ng trade mo. No? Ang gagawin niya, let's say, na-predict niya from 1.3 tumaas yung market. No? Tumaas yung market. Ang gagawin ni Royal Q, iti-trigger niya yan kung tataas pa or bababa. But, pag bumaba yan ng 0.3%, no? Yan, standby, pagka tumaas ng 1.3%, ayan, standby mode yung gagawin ni bot. Why? Kasi nga baka tumaas pa yan or bababa. Now, pag na-trigger ng bot na bumaba ng 0.3% calculated niya, yan, dito na siya magsisell para may malinis ka ng profit. Okay? Pag na-trigger niya na bumaba ng 0.3% calculated niya kung 0.3 bababa na, magsisell na siya para may malinis kang 1%. Ganyan siya mag-execute. Now, paano naman coach pag tuloy-tuloy na tumaas yung market? Pag tumaas yung market from 1.3 hanggang 10%, ang gagawin ulit ni Royal Q, iti-trigger niya pa ulit yung market. Baka kasi tumaas pa or bumaba. Pero pag bumaba na yan ng 0.3%, yan, no? Isi-sell niya na para may malinis kang 9.7% na profit. Ganyan siya mag-execute. No? Tinitrigger niya po muna yung market. Kaya mas accurate yung trading niya. Now, paano naman siya ngayon mag-buy, coach? Assuming bumaba ng 0.3%, nagbenta na siya, pag tuloy-tuloy na pagbaba ng market, no? Iti-trigger niya yan kung pataas na. Pag pataas na yan, no, ng 0.5%, tsaka siya bibili. Sana nasundan, no? Tinitrigger niya pa ho kung pababa or pataas yung market bago siya mag-buy and sell. Kaya wala siyang namimiss na pag-execute ng trade. So, here is the history ni Royal Q sa trading na ginawa niya from Binance. One of the legit and number 1 crypto bank sa buong mundo, Binance.
So imagine mo ganyan yung volatility ng market, kaya mo bang i-analyze yan kung manual? Medyo mahirap po yan. Masakit sa mata, masakit sa ulo. But the robot can do because 24/7 siya nagtitrade kaya wala siyang namimiss. Ayan o, puro baba dito pero puro buy siya. Tumaas o puro sell na siya. At ang kagandahan ni Royal Q, no? Martingale strategy yung ginagawa niya. Ibig sabihin, pa isa-isang bili, pero bultuhan niyang ibebenta. Kaya ho ni Royal Q yun. Kaya mas malaki yung profit. Yan, may kumita na ba dyan? Yes. Here is the example po, no, na walang fix sa earning or profit natin sa sa Royal Q. Kasi araw-araw iba-iba, no? Pwedeng malaki, pwedeng sakto lang, pwedeng mas malaki, pwedeng wala. Depende sa volatility ng market. Again, volatility ng market. So pansin nyo to, no? Sa left side ko, $8, $12, $9, pang-apat, $4 lang. Pero bumawi siya ng pang-lima, $6 na hanggang $7. So walang fix, no? At upon observation po, yan, mas malaki yung kapital, mas malaki yung pwedeng kitain. That's the reality po of trading. Why? Kasi ang labanan dyan, gaano karami yung nabibili ng robot mo para pag tumaas yung market, ganun din kadami yung ibebenta niya, mas malaki yung kita mo. No? Kung minimum lang yung sinimulan mo, syempre wag mo naman asahan na agad-agad kikita ng malaki yun. Syempre minimum lang din yung pwede mong kitain. But ang kagandahan nga ni Royal Q, hindi man ganun kalaki yung pwede na nating simulan, mapapalaki natin yan unti-unti. Kaya ayan, stay tuned ka lang at maging excited ka. Why? Here is the big example po, no? Ng may malaking kapital. Yan. Every day. Kinakanta ko yung every day. Kaya, every day ho, oh, araw-araw ang kinikita niya, oh. 117,000, 66,000, 45,000, 600, 67,000, 139,000, 54,000. Hindi bumababa ng 50,000 araw-araw. At ang total lang nakinita niya yan, sa loob lang yan ng 6 na araw. No? 6 na araw lang, kalahating milyon na halos yung kinita niya. No? Napakalaki. So advantage na may malaking kapital. Sa madaling sabi ho, pagka nag-subscribe kay Royal Group. So imagine niyo nagpi-50,000 a day ka. Gaano kasarap yan? Sa loob ng isang buwan, ay isang linggo, kalahating milyon ka halos. Saan mo ilalagay yung pera mo, nakikita ka agad-agad ng ganyan, nang hindi ka nahihirapan, hindi sumasakit ang ulo mo, wala kang binabayarang physical store, wala kang pinapasahod, di ba? Wala kang binabayarang miscellaneous fee, ilaw, tubig, kuryente, wala. Saan ka kukuha niyan? Wala, kay Royal Q lang. No? Pero tanong nyo naman kasi ako kung magkano yung kapital niyan, kaya ganyan kalaki yung kinikita. Di ba? 2 million pesos po yung puhunan niyan, kaya ganyan kalaki yung kinikita niya. Di ba? So, ang kagandahan kay Royal Q, kung may 2 million ka, buo mo pa rin na nakukuha yun. Let's say, biglang naisipan mo mag-withdraw, buo mong makukuha yung 2 million. Pero linggo-linggo kikita ng kalahating milyon. Di ba? Imagine mo may 2 million ka, saan mo, wala si Royal Q, hindi mo na-encounter, hindi na-introduce sa'yo. Ngayon, magne-negosyo ka. Anong negosyo ang naisip mo sa 2 million mo? Siyempre, restaurant. Kasi yan yung pinakamaganda. Kasi pagkain. Di ba? Maraming kumakain na tao. But the problem on your capital na 2 million, di ba? Ibibili mo yun ng mga bagay na kailangan mo para makapagpatayo ng restaurant. Magre-renta ka. Bibili ka ng lupa. Bibili ka ng, papatayo ka ng store. Upuan, ref, lahat. So yung ibig sabihin, yung 2 million mo, 'di ba? Ibibili mo pa ng mga pangangailangan mo. Pag gusto mong withdrawin 'yun, hindi mo mai-withdraw kasi naibili mo na. Ang tanong, kikita ka ba araw-araw, 'di ba? Ng 50,000, 100,000. Or sa loob ng isang linggo, kikita ba yung 2 million na 'yon, 'di ba? Ng kalahating milyon, 'di ba? Parang suntok sa buwan. Pero dito sa Royal Q, 'di ba? Yan ang mas makatotohanan. Nangyari ho yan, no? 2021 pandemic. Yan yung domino effect na gusto kong i-share po sa inyo kanina. Na kung nangyari sa mga to, no? Nangyari sa mga naunang nag-subscribe, mangyayari sa atin, no? Kaya, 'di ba? Pusuan mo si Royal Q. Ganyan ho kaganda yan. Now, the good thing, ayan. About kay Royal Q po, it is proven and tested, no? We are operated po, no? Operated po 200 plus country at ang
user na ho natin almost 2 million users na po or mga subscriber ng Royal Q. At ang kagandahan sa kanya, no, kaya mas accurate yung trade niya, hindi natutulog, walang pahinga, hindi pumupunta ng toilet, di ba? Hindi natutulog, ano pa? Always working 24/7 sa loob ng isang taon. Di ba? Grabe na insan yan, di ba? Sobrang grabe na. At ang kagandahan kay Royal Q, we have no a potential profit po no every day na 20% profit sa gas fee. Paano gas fee ho yan? Pag shinare natin si Royal Q, ang kagandahan pag shinare natin yan kay Royal Q, lahat ng mga magsusubscribe sa iyo, pag kumikita, no, may 20% ka sa kanila. Ibig sabihin may porsyento ka palagi sa mga nag-subscribe sa Royal Q mo, no? Na-share mo lang, nag-subscribe sa Royal Q mo, lagi kang may 20% passive income 'yon. 'Di ba? Now, yan yung tinatawag na natin na subscription business. This subscription business, all we have to do is just to share sa Royal Q. Kwento mo lang, I do trading but I use bot. O talaga, anong bot yung gamit mo? Royal Q. Proud, di ba? O ngayon, ang kagandahan dun sa bot na yan, di ba? Siya na yung nagtitrade, siya na buy and sell, siya na nag-analyze ng market, kaya na maganda Royal Q. Subscribe ka na. Pag napasubscribe mo yung tao mo, may kikitain ka. How? Because this is the ideal po, no, na pinagkuhaan natin ng subscription business. Maraming kumpanya na ang negosyo subscription business. Example, Netflix, Prime Video, HBO, TV Plus, Disney TV, di ba? Yung mga yan, subscription business yung negosyo nila, no? So the best example natin is Netflix. Imagine, no, na ang negosyo mo Netflix subscription business. Way back 2020, ang total na subscriber ni Netflix 203.7 million. Linggo-linggo or araw-araw, no? Buwan-buwan may nagsusubscribe kay Netflix. So let's say ang bayad sa subscription ni Netflix $10. So $10 multiply by total subscriber na 203.7 million. Ang total na kinikita niya buwan-buwan 116 billion pesos lang naman. Billion. So siya yung pinaka-ideal na sinusundan natin sa subscription business. 'Di ba? Pag shinare mo si Netflix, may kikita ka ba? Wala. Pero pag shinare mo si Royal Q, kikita ka. Hindi lang $10 insan. 'Di ba? Kikita ka laging $30. Paano 'yan? Ayan, no? Ang kagandahan kasi sa subscription business, ayan, no shipping cost, walang binebentang mga product, no, pampaputi, pampaganda, kape, no? It can gives you a lifetime in passive income. Bakit? Kasi nga hindi affected ng economic recession at pandemic. Stable income unlike selling ng mga benta-bentang mga product. No, worldwide yung market mo kasi lahat may cellphone. No ba? Walang boundaries. Hindi affected ng lockdown, wala kang babayarang mga rental, salary, 'di ba? Mga overhead expenses, wala. Ganyan kaganda si Royal Q. So, the good thing about Royal Q po, if we do the subscription business, ayan, we have rewards program. So, we have ranking po na kapag nag-subscribe kayo, from B1 to B6 yung pwede nating ma-achieve. Of course, the higher rank na pwede nating ma-achieve while sharing Royal Q to others, nare-reach natin yung rank by rank na pataas ng pataas yung rewards. Ayan, how? Let me show you po, no? Ako, nag-start ako, Royal Q lang. Gusto ko mang magsimula na may capital trade, agad wala. Wala akong pansimula. So, gawin kong kwento yung sa akin. No? Nagsimula ako Royal Q. Pero ang sabi ko, sige, subscribe ako sa Royal Q. Sabi ko, pag sahod ko, lalagyan ko siya ng kapital. No, pero lumipas yung kinsenas katapusan, no, nako po, walang natitira sa sahod ko po. So, ilang buwan yung lumipas na wala akong kapital. So, sabi ko, parang mali. 'Di ba? Parang mali na nag-hire ako ng isang professional trader na kayang mag-trade ng 24 oras, pero wala siyang ginagawa. Ibig sabihin, para lang siyang nakatambay. Kasi hinire ko siya para mag-trade, pero wala pa naman akong pinapatrade. That's why I saw the potential of subscription business. Na shinare ko lang po, no, sa mga nakilala ko online na nagte-trading din pero nalusawan ng pera, na liquidate, 'di ba? Na scam, na loko, no?
in-educate ko lang sila na sabi ko, kasi sir, ang tamang proseso, dapat may mag-open lang kayo ng bangko nyo sa crypto. No, may mga crypto bank na legit na pwedeng kayo mag-open ng account doon. Dapat doon nyo ilalagay yung pera nyo. Maliho na maglagay kayo ng pera sa, magbigay kayo ng pera sa tao para makapag-start kayo ng trading ng cryptocurrency. Kasi sa bangko na yun, pwede na kayong mag-buy and sell doon. Pero kayo yun. Kayo magte-technical analysis, magba-buy and sell. Pero para hindi nyo na maranasan yan, yan, gamitin nyo po yung Royal Q na ginagamit ko kasi yung Royal Q, siya na yung magte-trade sa inyo. Ngayon, nag-subscribe, taga Iloilo. Ayan, may $30 ako. Shinare ko ulit, may nag-subscribe from Bicol. Oh, may $30 ako. May nag-subscribe ulit, 'di ba? From Nueva Ecija, $30 ako. At ang kagandahan niyan, kahit wala akong kapital, pag ito nagsimula na may kapital, ito may nagsimula kapital, 'di ba? And tinitrade nito Bitcoin, tinitrade nito Ethereum, tinitrade nito Acro. Bawat isa sa kanila may 20% ako. Ganyan kaganda ang subscription. Ibig sabihin, yung kapital nila parang kapital ko na din. Until such time po na dumami ho yung subscriber ko, hindi lang po naging 20 yung subscriber ko kasi yung mga nag-subscribe sa akin directly, no? May mga na-share na rin sila, no, na mga kakilala nila. Yan, naging 20 na ho, no? Yung mga nag-subscribe sa akin, na-reach ko po yung pagiging B2. Yan. Nung na-reach ko yung pagiging B2 po, yan, tumaas na po yung 30%, no? Sa bawat magsusubscribe po, no? Na bago sa akin, lagi akong 30%, no? Bukod doon, pag B2 ka na kasi, pag may bagong nag-subscribe sa'yo, for example, may mga upcoming ako from Davao ulit, di ba? Tapos yung isa from Seaman yun eh. Saan ba siya? Argentina ata yung isa. O, tapos meron pa ulit ako from Bicol. So, pag dito ka na, bawat may magsusubscribe sa'yo, hindi ka na $30. Lagi ka ng $40 or in peso po. Mahigit 2,000 yan kasi ang value ng dollar ngayon, laging nagre-range ng 57 plus. Di ba? So, mahigit 2,000 yan pag may bagong nag-subscribe sa'yo, pag dito ka. At pag dun sa bago mo, gaya ng nangyari sa akin, si Sir Charles from Baguio City, nag-subscribe tapos kinabukasan may napasubscribe. O may 500 ulit ako doon. So in just one day, no? Hindi lang po 2,500, possible kang mag 5,000 po sa isang araw pag dito ka na. No? At pag umabot po yung lahat ng mga nag-subscribe sa inyo ng, yan, no? Dahil sa mga nag-share po yung mga nag-subscribe po sa inyo, yan. Bawat isa pa ulit sa mga nag-subscribe sa inyo, lagi ka pang may $10, $10. So assuming yung 20 na nag-subscribe na sa'yo, na napasubscribe din ng mga nag-subscribe sa'yo, di ba? May napasubscribe sa isang araw, 6. O di 500, 500, 500, 3,000 yan. So plus bago na nag-subscribe sa'yo, yan, 5,000 halos. Or sobra. Yan yung potential na pwede natin kitain po kapag nare-reach natin yung higher rank. Yan, until such time po, yan, mahigit I'm almost 2 years na po dito sa Royal Q. Ay hindi, next year pa ako magto 2 years. April 2024, 2 years na ako. So mahigit 1 taon pa lang po ako dito, yan, na-reach ko na po, no, yung pagiging B3. So nung B2 ako, yan, lagi akong may 30% sa lahat ng mga bagong magsusubscribe. Hindi na 20, 30 na. So pataas ng pataas. Until such time po na ma-reach ko yung B3. Yan, na-reach ko po siya end of the month of September. Yan, end of the month ng September. So yung, yan, nagkaroon ako ng B2 na 3. Yan, nandito sila ngayon. Coach Louie, Coach Pat, Coach Miko, ayan, and then Coach Rain, nandito sila. They are all achieving B2 rank. So yung kinikita ng B2 kanina, yan, kinikita na ho nila. Tahimik lang yung mga yan. Ayan. So naging B2 na ho sila. Ayan. Tapos syempre may mga ibang subscriber pa ho ako. I reach yung total of 100, no, na subscriber under my organization po, no. So ang possible kasi kapag B3 na kayo, mas mataas na yung reward. Why? Kasi hindi na tayo 30, hindi na 40, hindi na 50. Ay hindi na hindi na 30, hindi na 40, $50 ka na. Or sa isang magsusubscribe lang sa'yo, no?
may 2.5 ka na. Or nagre-range yan almost 2.6 mahigit. Plus, pag may mga bagong magsusubscribe, lagi kang 1,000. Pagka may bagong nagsusubscribe sa hindi pa B2. No? So imagine mo, no, kung 20 subscriber sa 100 na yan na nag-subscriber, nag-alok or nag-share lang ng Royal Q, lagi kang may 1,000 pesos. So pag B3 po kayo, no, yan, ito yung potential natin. 400 USD or 20,000 pesos pag B3. Yan. So and so forth, B4, B5, B6. So our highest rank is B6. Hindi ko na i-discuss yung other rank, no? We want to show you na ito walang kapital. At siya yung pinakasinusundan ko. Why? Lahat kayo na nandito may mga bago, walang idea, napa-attend lang sa Zoom. Pero shinare lang namin sa inyo sa Royal Q, may binenta ho ba kami? 'Di ba? Binentahan ho ba namin kayo ng pampapogi? Wala ho. Pampaputi, kape, wala ho. We share only si Royal Q kung anong benefits niya. We educate people na cryptocurrency ang the best asset sa buong mundo ngayon. Now, 'di ba? Being an affiliate marketer ni Royal Q sa subscription business, if we reach yung B6 na gaya ho nito, no? Wala ho siyang kapital. Na-achieve niya lang yung pagiging B6 pero ito yung naging potential income niya. From his first day ng Royal Q, may nag-subscribe sa kanya, agad-agad siyang kumita ng $30. Oh. Pero may kapital wala siyang kapital din na nag-start. No? Yung kapital nung nag-subscribe sa kanya, dahil may porsyento siya, ayan oh, April 20, 2021, may point something siya, 0.003954,808 US dollar. Dollar ho yan. 'Di ba? Pero nung pangatlong araw niya, ayan oh, hindi lang isa yung nag-subscribe sa kanya, no, directly. Tatlo. So, 30, 30, 30, $90 yung agad-agad na kinita niya. Hanggang sa mga sumunod na araw, dahil may mga porsyento na siya sa mga yan, ito yun, oh, may 0.9 na siya, 0.10, 0.5. Ibig sabihin, the more na may mga nagsusubscribe sa inyo at may mga kapital yung subscriber nyo, may passive income kayo kasi lagi kayong 20% sa kanila. Until such time po, na ma-reach niya yung B6, yung kinikita nung may capital na 2 million kanina, higit niya na. Why? Ito po yung kinita niya na, oh. 1,333, 1,405, 1,629. Araw-araw, 1,000 yan. 1,000 US dollar or almost 50 to 70,000 a day. At hindi siya, no? Hindi madali yung naging umpisa niya. Kasi 28 na tao yung inalok niya, 18 lang yung nag-activate, yung 10 hindi naniwala, sinabihan siyang hindi scammer. No, pero ayan oh, 18 yung nag-subscribe sa kanya at yung 18 na yan yung nagpayaman sa kanya. Bakit? Kasi naturuan niya din na mag-share ng Royal View. Kumita yung mga yan hanggang sa naging total ng mga subscriber niya 16,689 na subscriber under sa kanya. 20,234 yung hindi naniwala. So tandaan mo, mas maraming hindi maniniwala sa'yo pero piling-pili yung taong maniniwala sa'yo na magpapayaman sa'yo. At yung mga yan, hindi mo pa kamag-anak. Mga hindi mo kamag-anak. Nakilala mo lang online. No? Yan. So ang total na kinita niya yan, no? Activate total profit nang dahil lang may mga napasubscribe siya. 69,184 US dollar. 3 million pesos. Saan ka kikita niyan ng 3 million pesos, 'di ba? Mahigit. Pandemic 'yan eh. Ginawa nila pandemic 'yan eh. Pandemic 'yan minsan eh, 'di ba? Pero nagawa nila. Shinare nila saan? Online lang. 'Di ba? So what's more tayo na hindi na pandemic po, no? Maluwag na yung government, we can share Royal Q offline. Sa mga kakilala natin, kamag-anak natin offline. 'Di ba? So yan yung potential na pwedeng mangyari ho sa atin once we reach, no? Yung higher rank po sa Royal Q. So here is the example po na kinita niya, oh, ayan oh, 11,704, 11,621, 11,418, di ba? 12,000 laging, di ba? Laki ng kinita niya eh. Hindi ko na makompute eh.
Pero ang total na kinita niya po dahil na-reach niya lang yung B6 ay 38,096 million lang naman. Kailan niya ginawa? Oh, 'di ba? October 11, 2001, October 12, 2001, October 13, 14, 15. Pandemic ho yan, 2001 ho yan. Pero may mga milyon-milyon kumita sa Royal Q. So imagine that amount. You are earning that amount during pandemic. But we don't have any idea. Hindi tayo knowledgeable na may ganito palang tools. So ngayon, napakinggan mo. 'Di ba? Hahayaan mo pa ba na ma-miss yung opportunity na 'to? 'Di ba? Magdududa ka pa ba? Eh, napatunayan na. 'Di ba? Plus, pag B6 ka, ito pa yung potential mo. Ayan, no? November 1, 2001, may profit sharing pa ho lahat ng B6. Ibig sabihin, total subscription, total renewal, total trading capital no ng mga nag-subscribe sa buong mundo sa Royal Q, basta B6 ka, may monthly ka. Etong diniscuss ko, itong pinakita ko sa inyo, daily yan, no? 'Di ba? October 11, 12, 13, 14, 15. Pagpasok niya ng November, November 1, ito yung tinanggap niya. Isang araw lang nag 3 million pesos siya sa isang araw. Walang Jollibee, walang McDo, walang kahit anong food store na kumikita ng 1 million a day. Pero ito, walang kapital, 'di ba? Walang kapital. Nag-share lang siya ng Royal Q, na-reach niya yung B6, may profit sharing pa siya. Buwan-buwan yan. May na-encounter na ba lahat ng mga subscriber dito na B6 nagtotok gaya ng ginagawa ko? Nag-i-inspire? Wala. 'Di ba? They enjoying lifestyle. They enjoying financial freedom and time freedom. Kasi buwan-buwan may tinatanggap sila. So yan ang potential natin if we reach yung pagiging B6 po. That's why, ito po yung pinaka naging testimonial po, na lagi kong binabasa kasi sasabihin ko rin yun. Diba? Today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. No? Hindi ako naniniwala, sa maikling panahon. Diba? Hindi ko pinaniwalaan sa maikling panahon mangyayari sa akin to. Diba? My life has changed 360 degree. And, diba? Sabi niya, degrees. May my success inspire you all. So kaya inspire ako. Kasi kung nagawa niya, sabi ko po siya, magagaling ang mga Pilipino. Matatalino, madiskarte. Pandemic nila nagawa yan. So what's more tayo? So paano mag-umpisa dyan, coach? Kasi excited na ako. Ayan. Here is the total amount ng suggested po namin para makapagsimula kayo. We have total of $241 US, including na dyan yung pang-hire mo. Dahil i-hire mo nga siya, di ba? Para mag-trade ng cryptocurrency mo, ang bayad mo sa kanya, $120. At ang $120 na yan, sa loob yan ng isang buong taon. Di ba? Mag-hire ka, di ba? Mag-hire ka ng professional trader na magte-trade ng crypto mo sa loob ng isang taon, bayad mo lang 7,000. Baka mamaya sampaling ka pa ng 7,000 kasi ang bayad sa professional trader 80 to 100,000 naman. Pero imagine mo si Royal Q, 7,000 lang sa loob ng isang taon. Walang hidden charge yan, di ba? Plus, we are going to deposit $20 for gas fee kasi lahat ng income natin dinediretso niya sa bangko mo. Yan yung transfer fee, na binabayad natin. Kumbaga sa bangko, 'di ba, may bayad tayo sa kanila pag sa kanila tayo kukuha ng pera. Dito po, si Royal Q na kasi yung nagta-transfer ng successful trading niya papunta sa bangko mo. Kaya nag-i-initiate tayo ng pang-gas fee. Yan, Plus suggested initial trading capital, we have $100. Actually, hindi kayo limited sa $100. May mga nagsimula dito $200, $300, $400, up to $500. Maganda ng capital 'yon, 25,000 pesos. And then they can earn daily, nang walang ginagawa. Plus transfer fee, we include transfer fee from the bank. Going to transfer yung 120 sa Royal Q. Kasi dapat malinis yung 120 na mapupunta sa Royal Q for you to hire or subscribe kay Royal Q para siya na yung mag-trade sa iyo 24/7.
So that is the initial amount po no na pwede nating simulan. But like what I said, kung wala kayong kasi yan 241 I think nagre-range siya ng 14K sarado. But if you don't have 14,000 po, yan. Like what I said, pwede yung gawin yung ginawa ko. No, you can start subscribe lang kayo sa Royal Q kasi nga magiging activated yung link nyo kapag nag-subscribe kayo, no? And then you can share na si Royal Q. Nagkakandak tayo ng IBP, no? Ng Zoom, Thursday, Friday, Saturday. Thursday, Saturday, Sunday. Plus may international tayo ng Monday. So 4 times. Ibig sabihin, even if you started po ng Royal Q lang, as long as share mo yung link natin sa Zoom ng Thursday, Saturday, Sunday, and Monday, may possible po na yung mga na-invite nyo, no, mag-activate din ng Royal Q nila. So coming from their activation, may kikitain kayo, ipunin nyo yun na yung gawing kapital nyo. No? Kasi pwede naman pala na yung kapital natin hindi naman galing sa sahod natin, di ba? Hindi naman galing sa bulsa natin. Just share the Royal Q po. Kasi wala naman kayong binibenta. Doesn't matter kung mag-subscribe sila or hindi pag na-invite nyo sila. Kasi wala naman nawala sa inyo. But if they subscribe, if they decided to subscribe kay Royal Q, no? May kikitain kayo. Saan nyo dadalhin yung kita nyo? Pag hindi nyo kailangan ng cash, di ba? Idagdag nyo sa kapital nyo, gawin yung kapital. Pero pag kailangan nyo, i-withdraw nyo. Anytime po yung withdrawal natin, no? May nagtanong sa GC namin kanina, no, kung magkano na yung kinita ni Coach Louie. May nagtanong kanina, sabihin ko sana yung total na kinita ni Coach Louie. Mahigit 20,000 a month. Grabe, no? Bito pa lang. Kasi masipag magpa-subscribe. Ganun lang kasimple. Ayan. So that is the initial capital po, no? Pwede kayo mag-start kahit bot lang. So of course, if you start po kay Royal Q, no, to subscribe, we have our training support system, no? We have our system support. No, may nagkakandak tayo ng mga iba't ibang orientation, iba't ibang training, no? For us to be able to learn more about Royal Q, about how to achieve yung rank, no? About kung paano mabilis na ma-achieve yung mga rank, no? Yan, kinakandak natin yan for free. So, hindi na po kayo magsisimula from zero. Kasi we have our guidance po na syempre proven and tested na kaya marami na ho tayo mga naging B2. So, all you have to do is just to start is get the link ng mga taong nag-invite po sa inyo, no? Para ho makapagsimula na kayo, please provide active email. Isulat nyo ho yung password nyo. Walang ibang nakakaalam dapat ng password nyo, kayo lang. Hindi yan alam ng taong nagpa-subscribe sa inyo. Kayo lang. That's why the control of your account is you. Coming from you. Hindi yan sa amin, hindi sa iba. Kaya dapat ikaw lang nakakaalam. That is the security, no? Na yan yung assurance na safe yung sisimulan nating amount dito gaano man kalaki. Million man yan, kayo yung may control, hindi ibang tao. So, this is the end of my presentation tonight. I hope you've learned a lot and yan, wag na ho kayong magdalawang isip po, no? Kasi isa lang yung ulo natin. Wag na kayong magdalawang isip, isang tabi yung duda kasi legit po tayo. No, yung mga taong nag-invite po sa inyo, pasalamatan nyo kasi maraming kakilala yan pero ikaw lang yung napili nila, no? Para sharean ng Royal Q.